Isinailalim sa state of calamity ang Naga City dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Enteng. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Gaano kataas pa rin ang baha? Just marhay na aga, gumaganda na ang panahon dito sa Naga City pero lubog pa rin sa baha ang maraming lugar gaya ng nakikita nyo sa likuran ko. Halos 20 barangay ang apektado ng pananalasa ng bagyong Enteng. Nananatili sa ilang evacuation centers ang mga residente na hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Hindi malayo kung saan ako ngayon ay ang Jesse M. Robredo Coliseum na pansamantalang tinutuluyan ng mga lumikas. Sa pinagtagpi-tagping plywood muna natutulog ang ilang residente. Karamihan sa kanila ay mga bata, matatanda at kababaihan. Si Joseph na 3 dekada ng residente ng Barangay Triangulo nagulat daw sa mabilis na pag-akyat ng tubig. Ikukumpara niya raw ito sa bagyong Ondoy, Jess, lalo na nang umapaw ang Bicol River. Takot namang umuwi si Ruth sa kanilang bahay sa Barangay Lerma. Bukod kasi sa hindi pa humuhupa ang baha, nangangamba siyang magkadengge naman ang mga anak niya dahil sa naipong tubig sa kanilang lugar. Kaya dito na lang daw muna sa evacuation center si Ruth kasama ang kanyang 3 maliliit na anak. Bukod sa ayuda, Jess, mula sa DSWD at lokal na pamahalaan, nagbayanihan din ang ilang grupo sa pamamahagi ng libreng pagkain sa mga bakwit. Kabilang dyan ang ilang youth organizations na nag-iikot sa mga evacuation center. Just ayon sa lokal na pamahalaan o LGU, 2 ang kumpirmadong nasawi rito sa Naga City. Suspendido pa rin ang klase ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa lungsod. Jess, balik sa iyo. Nagulat mula Naga, maraming salamat Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.